So, kamusta po mga ka-Streetwise, no? So, mga kababayan, naglabas po ng bagong political advertisement itong si Rodante Marcoleta. Kasi nga po, tatakbo po siyang senador. Baka hindi nyo pa alam. Oo, tatakbo po siya. So, alam nyo ba kung anong nakakatawa dito, no? Lahat na po ginawa ni Marcoleta. At dito nga po sa huling political advertisement niya, sumayaw po siya. Oo. Sumayaw. Akala nyo, di ba? Kasi ang sinasabi ng ibang mga taga-suporta ni Marcoleta, na si Marcoleta hindi trapo, si Marcoleta ay kakaiba. Well, mga kababayan, kapag ang isang politiko po ay sumasayaw tuwing eleksyon, trapo na po yun para sa akin. Hindi kasi mga kababayan eh. Kasi ang point ko dito, di ba, nag-adjust ka sa kababawan ng mga Pilipino, sa mga botanteng Pilipino. Dapat po kasi mga kababayan, no, tayong mga Pilipino, nag-upgrade po tayo kung paano tayo mamili ng ng mga kandidatong iboboto natin. Pero kung hanggang ngayon ang mga kababayan po natin ay natutuwa sa mga politikong sumasayaw kahit hindi bagay, kahit mukhang tanga, ibig sabihin nun, hindi tayo natututo. So ang point ko dito, no, hindi po nag evolve yung political maturity ng Pilipinas, ng mga Pilipino, hanggat may mga politikong sumasayaw at pinapalakpakan po ito. Di ba? So ngayon, ito yung sinasabi ko eh. O ito. Ito yung political ad ni Marcoleta ngayon, no? Tuwan-tuwa pa siya eh. So ano nga pala ito? Macarena. Boom, Macarena, Marcoleta. Marcoleta, ilagay sa kubeta. So sabi dito napasayaw si senatorial candidate Dante Marcoleta dito. Hey, Marcoleta music video. Okay. So alam nyo kung ano nakakatawa dito? Lahat na po ginawa ni Marcoleta. Lahat na po ginawa niya pero lagapak pa rin po sa survey. So tingnan nyo unang-una niya ginawa, syempre, yung pagdikit-dikit niya sa mga Duterte. And then, yung billboard, ito yung controversial na billboard, kung saan nga napikon si Marcoleta. Isipin mo ang point dito, ito, ayaw kong idamay ang Iglesia ni Cristo dito. Pero babanggitin ko na lang for the last time, sana last time na to. Si Marcoleta po, di ba, proud na proud po siya na siya po ay miyembro ng Iglesia ni Cristo. Pero, pumayag po siyang tumabi sa isang bulaang propeta. Nakuha niyo yung point, mga kababayan. Isa sa mga turo po ng Iglesia ni Cristo ay huwag po maniwala sa bulaang propeta, especially dun po sa mga taong, di ba, nagbabanggit na sila daw po ay anak ng Diyos. Parang si Kibuloy. Si Kibuloy po ang isang pinaka-example ng bulaang propeta. Na ito po ay kinukundina ng religion na Iglesia ni Cristo. Pero si Marcoleta tumabi sa billboard. Ang point ko dito, no, alam ko ang palusot ni Marcoleta dito, hindi niya raw po mapipigilan yung mga tao kung itatabi siya kay Kibuloy sa billboard. Pero ang point dito, hindi mo man lang kinundina. Yung hindi pagkundi ng mga kababayan, ibig sabihin nun, pagpayag po yun. O, di ba? And then, tingnan nyo tumabi ka na sa Bulaang Propeta na sila sabi, 8 milyon daw po yung miyembro. Pero ang totoo pala, 50,000 lang pala, di ba? 800 nga lang ata to eh. Oh. So, ito pa yung isa. Oh, syempre kasama po si Marcoleta diyan po sa Duterte team sa Senado. So, si Bato, si Bongo nandyan, si Robin, 'di ba? Tingnan niyo, 'di ba? Si Bongo nakaupo, si Marcoleta nakaupo, 'di ba? Oh. So kasama ka rin dito sa lineup po ni Digong. Kasi mga kababayan, alam naman po natin no na ang ibang mga politician po talaga ay kumakapit pa po kay Duterte because of their political gain. 'Di ba kumukuha po sila ng political capital kay Duterte. No, which is para sa akin, ang pangit po nun. Ang pangit na strategy nun. Oh, sipin nyo sumayaw ka na. 'Di ba? Tumabi ka na kay Kibuloy. Kasama ka pa sa lineup ni Duterte. Wala ka pa rin sa survey. Ibig sabihin nun, ayaw sa'yo ng mga tao. At ang sunod pa dito mga kababayan, dito pa isa. Oh, miyembro ka pa ng Iglesia ni Cristo. Nag-iisang politiko tumatakbo sa politika. Oh, full speech ni Marcoleta sa peace rally ng Iglesia ni Cristo January 13. Oh, kasi mga kababayan ito nung rally po na nangyari po na to, nandun po kami ni Stephen. Yung sinasabi po ng iglesia na hindi po ito pamumulitika, nung nagsalita po si Marcoleta, politika po yung sinabi. So ito yung example tingnan nyo to, panoorin nyo to Oh. Ito, wait, ito. Play natin.
sa pagkakampi-kampi at pagkakabahagi ng ating bansa. Bakit po? Nagtatagpo ng Quadcom. Ang buong akala ko po sa pagtatatag ng Quadcom, ito po ay 4 na komite sa House of Representatives. Kinonsolidate, ginawang isang makapangyarihang komite na ang buong akala ko, ito ang gagamitin para tutukan ang namumuong problemang lumulubha pa na hinaharap ng ating bansa. So ito, actually ang bobo niya dito eh. Ano ba yung Quadcom? Quadcom, public order, drugs, pogo. 4 yan eh. So sa Quadcom po, hindi po doon pinag-uusapan yung presyo ng kamatis. Pero binanggit ni Marcoleta dito. Napakataas po ng bilihin, lalo na po yung pagkain ngayon. Nagtanong-tanong po ako, ang isang pirasong kamatis last week is 20 pesos. Tama po ba yun? Ngayon po, nagsabi sa akin 30 pesos isang kamatis. Okay na. So ngayon mga kababayan, no? Actually, ito Diyos ko, napaka-basic nito, Marcoleta. Pag hindi po panahon, mataas po ang presyo. Oh, 'di ba nung nakaraan, yung kalamansi mahal, pero ngayon sobrang mura ng kalamansi. Lahat naman dumadaan sa ganyan eh. 'Di ba? Yung kay Duterte nga noon mga kababayan eh. Sile. 1,000, 1 kilo. 20 pesos isa. Isang pirasong siling labuyo. So para sa akin mga kababayan, no, kita nyo siniraan pa yung Quadcom. Oh, lahat na ginawa na. Tumabi kay Kibuloy, 'di ba? Tumabi kay Kibuloy, sumama sa partido ni Duterte, INC pa, member ng INC, 'di ba? Sumayaw ng Macarena, lagapak pa rin sa survey. At ang malupit dito mga kababayan, pro-China pa po ito. Tingnan niyo ito ito yung yung statement niya with Dan Fernandez. Actually, na-content ko na to eh. So ito, tingnan niyo to. Ng mga dokumento. Bigyan naman po kami ng oras para basahin ang mga dokumento na dinadala niyo po sa amin. Yes, Mr. Chair. So ito yung tungkol sa NGCP, no? Forward natin na konti. Yan, ito. Po, any and all documents submitted by the NGCP during the bidding for the privatization of Transco. And number 5, any and all documents submitted by the NARI group in relation to the bid proposals submitted to NGCP. Share purchase agreement among... So ito yung pinag-uusapan dito ni Dan Fernandez, yung pagmamay-ari po ng NGCP. At dito nga po, kumontra si Marcoleta. Di ba? Henry C., Robert Kyoto, and Synergy Grid and Development Incorporated. Submit it to us as well. Number 7, proof of approval by the Philippine Stock Exchange and Philippine Competition Commission of the share purchase agreement or the share swap transaction among Henry C., Robert Kyoto, and Synergy Grid. Point of order, Mr. Chair. So, nung binanggit po ni Dan Fernandez yung 40% po ng pagmamay-ari po ng NGCP ay China, kinontra ni Marcoleta. This is a administrative matter, Mr. Chairman. No, but I would like to make a point of order, Mr. Chair, because I am guided by the subject matter of the inquiry. This is a motu proprio inquiry on the performance of the National Grid Corporation of the Philippines. So we are supposed to be assessing the performance of NGCP and in relation to the very objective of lowering the price of electricity. I do not find the connection why... Saan yung mga kababayan, kahit hindi po kayo abogado, di ba? Importante po na malaman natin kung sino po ang nagmamay-ari ng NGCP. Para po din malaman din po natin kung bakit po nagkakaroon po ng pangat na performance yung NGCP. Kasi mga kababayan, di ba, sa amin sa Iloilo, ilang beses nagba-brownout doon. 3 araw sunod-sunod na brownout. Kasalanan ng NGCP 'yon. O di ba nakita nyo, di ba? Pro-China pa. Nagtatakpan ni Marcoleta, di ba, na yung pagmamay-ari ng NGCP ay China. So alam nyo, lahat na ginawa ni Marcoleta para sa akin. Pero, lagapak pa rin sa survey. Buti nga sa'yo. So ito yung malupit, no? Tingnan nyo to Actually, napaka-cringy nito no? Itong bagong ads ni Marcoleta. So ito yung yung sumasayaw si Marcoleta, no? Saan ba? Ito. Sige.
kuya? Putol-putulin lang natin ha, baka i-copyright tayo eh. Sige. Anong oras na? Yan. Akala ko nung una si Crisette ito eh. Di ba? Boom Marcoleta, Marcoleta sa kubeta. Boom Marcoleta, i-flash sa kubeta. Marcoleta. Sa katapanan siya ay nakilala ang kanyang pamahalaan. So, oo nga naman, maganda yung kanta. Marcoleta, Marcoleta, Marcoleta sa kubeta. Marcoleta, Marcoleta, Marcoleta sa kubeta. So, dito yung ano yung sumasayaw siya eh. Saan ba yun? Ito. Ano, panoorin nyo na lang doon sa ano niya, sa Facebook page niya, nakapost doon eh. Marcoleta sa Senado. Ayan na! Ayan na! Ayan, sasayaw na yan! Ipaglalaban ng kapakangalan. Ayan. Huwag kang matakot, Marcoleta ang mag-asa. Hey, Marcoleta. Wala ito, men. No, wala, kasi alam naman po natin na tuwing eleksyon, dumadami naman po talaga yung mga politiko sumasayaw. Pero tulad nga ng sinabi ko mga kababayan, di ba? Yung pagsayaw-sayaw po ng mga politiko at natutuwa po ang mga Pilipino, ang ibig sabihin yan, di ba? Hindi pa rin po nag-i-evolve, hindi pa rin po natututo ang mga Pilipino kung paano mamili ng kandidato. Di ba? Kasi ang importante dapat kasi no, pag namimili tayo ng kandidato, alam natin yung plataforma, alam natin yung background. 'Di ba? Hindi porket na namigay ng pera tulad ni Willie Revillame, hindi katulad na pagpasayaw-sayaw katulad ni Marcoleta at ni Bong Revilla, iboboto nyo na. Oh, so besides mga ka-streetways no, sa lahat nga po ng ginawa na ni Marcoleta, so tingnan po natin yung huling survey po. Actually, SWS ata ito eh. Saan na ba 'yon? Ito. Ayan, ito. Okay. So ito yung SWS survey. December 2024 ito eh. So, 'di ba ganoon pa rin si Erich Tulfo. Number 1 pa din. Bong Revilla number 2 talaga. Bong Revilla no. Ano naman 'to eh, senatorial preference naman ito eh. So si Marcoleta number 24. Tama ba? O number 24 si Marcoleta. O, 'di ba? So si Busita pala number 23, no? Si Ipe, no? Si Ipe, Diyos ko. So, ewan ko lang, no? So, kasi mga kababayan, no? Konting push pa, no? So, konting push pa, mangungulelat ka lalo. Hindi kasi, ang point natin dito mga kababayan, no? Malinaw naman po talaga kung ano po yung intention ni Marcoleta kung bakit po siya tumakbong senador. Para lang po protektahan si Duterte. Ayun lang yun eh. Kaya nga bagsak itong rating ni Marcoleta kasi nga po, kumampi siya sa mga Duterte. At wala naman siyang ibang political capital, kundi pinasarado niya yung ABS-CBN. Sige, ano yung tumatak sa inyo na ginawa ni Marcoleta? Di ba? Pinasarado niya yung ABS-CBN. Ayun po yung political capital ni Marcoleta. At yung pagdikit-dikit niya nga po kay Digong. So pag ganun, mga kababayan, kailangan mo talaga ng mga pakulo katulad ng mga to. Ayun nga lang, hindi po epekto yan. Medyo mahirapan po talaga dito si Marcoleta. Well, yun na. So kayo mga kababayan, no? So kayo ba? Diyan sa Team Replay, kayo ba? Iboboto nyo ba si Marcoleta? At kayo ba? Naniniwala ba kayo dito? Na makakatulong kay Marcoleta to pasayaw-sayaw niya na to? Kahit hindi bagay. So yun, no? So pa-comment lang po sa baba at binabasa ko pong lahat yan. At dyan po, syempre po, dyan po sa Team Replay, pa-like, pa-subscribe, at hindi naman kalabisan, pa-share din po ng video po na to. So kasama muli po, kita na lang ulit tayo sa susunod nating content. So thank you, salamat, and bye-bye.